Pakiramdam mo ngayon. Ano, ano pa Lods? Ano pa rin, syempre, marami pa rin iniisip talaga. At, tawag dyan, dito naman kasi nangyari, walang ano dito eh. Para sa akin, walang dapat panalo. Kasi, paras tayo ditong, na-stress, di ba? Kumbaga walang panalo dito. Sabi ko nga, ano yun, yung nangyari is, hindi dapat nahantong sa ganun pangyayari. So, yun, lahat tayo dito talo, na-stress tayo lahat. Di ba? Naalala ko tatay ko rin kasi ganun din tatay ko pag may Ano? talagang hindi rin mapakali pag may problema. Sige, Papa, bakit? Ganun sabi. Kaya ano? Buti nga nung nakaraan, ano lang siya, relax lang siya nitong nakaraan. Hindi kaya na talagang hindi siya mapakali, hindi niya maano, hindi niya matanggap. Dapat na si Kuya Bal, ano na lang, libang-libang na lang, baga, pero ginagawa niya pa rin para makatulong. Para, ano. Ayun, at hanggang ngayon nga po mga kalingap ay matindi pa rin pinag-uusapan ang pagpapatulpo ng pamilya Batalero kay Kuya Val. Talagang marami pa ang hindi makamove on at hindi makapaniwala sa nangyari. Aminin man natin o hindi kung tayo man ang nasa sitwasyon ni Kalinga Prab o ni Kuya Val ay talagang nakaka-stress ang pangyayaring ito kahit po hindi masyadong isipin ay talagang nakaka-stress po talaga. Biruin mo, ikaw na ang tumulong, ikaw pa ang lumabas na masama. At ang pagkakaalam ko nga po mga kalingap sa lahat ng mga kilala kong charity vlogger ay si Kuya Val lang ang tanging napatulpo. Talagang magulo pero ganun pa man ay alam naman po nating lahat si Kuya Val at si Kalinga Prab ay merong mabuting kalooban. At bukod nga po dito ay iniintay na nga lang po ang pagpunta ng staff ni Rafi Tulpo sa Daet para nga po magharap-harap si Kuya Val at ang pamilya ni Viancy, ang pamilya Batalero. Dito ay magkakaroon na ng matinding pag-uusap, ng matinding harapan kung ano ang pagkakasunduan, kung ano ang mapag-uusapan. Siguro naman ito ay maganda at maayos ang kahahantungan dahil harap-harap na. Mas masasabi mo yung mga dapat sabihin. At sana ay matuldo ka na dahil talagang ilang buwan na rin namang pinag-uusapan ang issue about nga po dito kay Viancy. Pero ang tanong ay magkakaroon kaya ng katahimikan si Viancy at ang kanyang pamilya gayong siya ay gumawa na ng sariling YouTube channel. Alam na alam naman po natin pagdating sa social media, pag YouTuber ka talaga, ay asahan mo na talagang magulo. At mas maraming basher. Ngayon pa nga lang na siya ay tinatadtad ng mga pambabatikos. Paano pa kaya pag siya ay nagkaroon na ng sariling YouTube channel? At doon nga po sa ginawa niyang channel ay isa pa lang ang upload. At kung nababasa niyo nga po o nakikita niyo sa Facebook, ay sabi nga po niya doon sa kanyang ginawang YouTube channel ay merong aabangan. Lalo pa ngayon talagang mas marami ang naiinis at hindi makapaniwala sa ginawa niya. Malamang sa malamang pag po siya ay nag-live talagang dudumugin siya ng mga basher. Pero ganun pa man, ito ay desisyon niya. Wala na tayong magagawa dyan. Talagang final na kung ano ang gusto niyang gawin, bahala siya. No po. At tayo lang ay nakasuporta lang at patuloy na tatangkilik sa Kalingap. At bukod nga po dito mga Kalingap ay meron pong nasabi si Kalingap Edu. Panoorin po natin. May ginawa na daw yata ang channel. Totoo po ba yun, guys? So, yun palang may na pala channel talaga. At yun, kung guys, lang, sa akin ay gaya ng sabi ni Rob, na lang, focus na lang din tayo. Yun ang gusto lang. Hindi pala sabi Rob, sabi ko. Guys, basta guys, yung sa YouTube ng ng ibang wala nung ilan yan po nilab yan hayaan na lang po natin guys baka yung iba ay may mga na naman tayo dun para wala na talaga. Yun na, yun ang last na to na ko guys kung last ako to na pakikialam, last na maliban na lang kung away na may kailangan tayong i-discuss. So, yun po. Hayaan na lang po natin sila kasi hindi naman natin hawak ang kanilang pag-iisip. Alam na po nila ang ginagawa nila siguro sa sarili nila. Kung sa tingin nila yun na makakabuti sa kanila, let them be.
Wag na to tayo magbigay ng komento sa mga YouTube nila, ganyan. At focus na tayo dito sa atin, ano? Yung lahat ng Kalingap viewers, mag-focus na lang po tayo dito sa ating mga ano, sa ating iniidolong Kalingap team. Ano po? At yung mga ano naman, wag na, yung supporter ng Kalingap, wag pong mag-ano doon, ano, wag na maglipa, wag na mag para silip at ano, kasi baka ma-trigger na naman kayo, makabigay na naman kayo ng masamang komento. At sana naman yung mga bashing naman sa atin dito na pumupunta, i-save nyo na lang po yun sa panonood dun sa kabit, sa ano nyo, sa mga iniidolo nyo dun, ano. At para masaya na po kayo, masaya na po kami dito sa aming ano, lugar, sitwasyon na ito, yung channel namin, masaya na kami dito po. At sana ay maging okay na tayo sa mga tinahak natin, ano po. Last na sabi ko na lang. Kasi kung ano man, kung masaya na sila doon sa nangyayari sa kanilang buhay, goods na yun, ano, di ba? Okay na. Hindi na tayo kailangan manghimasok. Tayo dito, gagawin na natin yung sa atin, yung sa kanila, gagawin nila yung sa kanila. At focus na lang tayo po sa ating goal. At yan, ano na lang, good luck na lang sa ano, sa journey nila, ano, kung sakali magtagumpay sila, yun. Kasi dito sa YouTube guys, mahirap dito mamuhay. Kailangan mo maging creative, ano, kung tatahakin nyo itong ano, itong gantong klase ng career, dapat maging matibay tayo. At yun, mahirap talaga maging YouTuber, maraming ano dyan, ups and downs. Bilang parang ano na ako, tawag ito, veterano na rin ako at matagal-tagal na rin ako nag-YouTube eh. At marami na tayong napagdaanan dito, ano. Let them be. Wala na tayong kailangan, ano, kaya ang gawin, tapos na lahat. Move on na tayo sa mga fans natin dyan ng Kalingap Edu. Ano po, na atin, ano na tayo. Move forward na tayo. Salamat po sa mga ano, sa mga makikinig na lang, ano. Focus na lang tayo sa panonood ng mga vlog din nila Kuya Baldo. Na lang natin i-focus yung ating ano, yung ang ating sarili, yung mga panonood nating effort natin pag marathon.